One day sa Panginoon, ilang araw sa atin? 1,000 years. Kaya sabi po ng isang lalaki, Panginoon, paano naman pagdating sa pera? Paano naman po ang comparison sa pera? Sabi ng Panginoon, yung piso sa akin, 1 million sa inyo. Piso sa Panginoon, magkano sa atin? 1 million. Tuwan-tuwa po yung kausap ng Panginoon. Sabi niya, Lord, kung ganun, pahingi naman po ng 10 piso. Magkano yung 10 piso? Ha? 10 million. Sabi ng Panginoon, walang problema. After 1 week, ibibigay ko yan sa'yo. Nakuha ho natin. Ilang years yun sa atin? So 1 week po, 7 days. Ano equivalent mo sa atin? 7,000 years. Well, ano man po hinihingi natin sa Panginoon, basta kalooban yan ng Diyos, pwede niya po yan ibigay kahit sa araw po na ito. Amen. 3 lang po sagot ni Lord, yes, wait, at kung hindi niya kalooban, something better, something good, yung ibibigay niya sa iyo. Pakitapi kayong katabi mo, huwag kang mag-alala. Si Lord nakakaalam ng kung ano mabuti sa iyo. Amen. Ang ganda po ng topic po natin ngayon, serving God without quitting. Yan po yung magandang subject na gusto po natin i-share ngayon. Napakaganda mga kapatid kapag tayo po ay maglingkod po sa Diyos. Pag naglingkod po tayo sa Panginoon, tandaan po natin, pakisabi po, privilege. Privilege po yan. Yes, tayo po ay inuutusan ng Panginoon mag-serve sa Kanya para tayo mapagpala. Pero, mga kapatid, tignan niyo po, pag tayo po ay naglingkod sa Kanya, sa malalim po na pag-iisip, tayo rin po magbe-benefit. Ang Panginoon po, natutuwa, nalulugod, pag tayo naglilingkod sa Kanya. Kasi yun yung reason kung bakit niya tayo nilikha. Ang purpose po kung bakit tayo ginawa ng Panginoon para tayo maglingkod sa Kanya. God is being pleased, nasisiyahan ng Panginoon, natutuwa ang Panginoon kapag tayo naglingkod sa Kanya. Amen. At kapag naglingkod tayo sa Diyos, God will bless us. God will strengthen us. Pero tingnan niyo po, kahit hindi tayo maglingkod sa Diyos, nabawasan po ba yung pagiging Diyos niya? Hindi. Kaya, sa tingin ko po, sa paglilingkod sa Diyos, tayo po talaga ang nagbe-benefit po dito. Tayo po talaga ang mas nakakaaluman dito. Kasi maglingkod ka't hindi, Diyos pa rin yun eh. Pero pag naglingkod ka sa Panginoon, pakisabi nga sa katabi mo, advantage mo yan. Kasi diyan ka pagpapalain, diyan ka pinalalakas. Yan yung purpose mo. Yan yung reason bakit ka humihinga. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ngunit, subalit, datapwat, hindi lang po paglilingkod sa Diyos ang pinakamaganda. Ang pinakamaganda sa lahat, yung maglilingkod ka sa Diyos nang hindi ka bumibitaw. Hindi ka sumusuko. Serving God without quitting. Yan po yung gusto po nating mangyari kasi pansinin niyo po mga kapatid, ano pong silbi kapag tayo po ay naglingkod sa Panginoon pero pagdating sa dulo, hihinto tayo. Susuko tayo. Di ba parang sayang. Sayang po. Sayang ang paglilingkod. Sayang ang sakripisyo. Sayang ang mga hirap mo. Pero pagdating sa dulo, hihinto ka. Kaya ang panalangin po natin, we will never stop serving the Lord. We will never quit serving the Lord. We will never give up serving the Lord. Ako po, ang prayer ko po sa Lord, Lord, kung kukunin mo ako, gusto ko, 2 lang. Kunin mo ako habang natutulog ako. Para hindi na mahirapan yung aking mga maiiwan. Kasi kaysa sa hospitalize ka pa, di ba? Laki ng gastos.
Pangalawa, sabi ko kay Lord, Lord, kunin mo ko, kung kukunin mo ko, kunin mo ko nung nagpipreach ako ng gospel. Kung uuwi ako sa'yo, gusto ko yung naglilingkod ako sa'yo. Kasi di ba ang sarap nun? Kinuha ka ng Panginoon, sinundo ka ng Panginoon, na naglilingkod ka sa Diyos. Can we say amen to that? Amen. Kesa naman sa datnang ka ng kamatayan na may sama ka ng loob. Di ba? Datnang ka ng kamatayan na malayo ka sa Panginoon. Datnang ka ng kamatayan na nasa pagkakasala ka. Sabi ko, Lord, ayoko po mangyari sa akin yan. Amen. Sino po dito gusto niyang maglingkod sa Panginoon? Sino po dito, hindi lang siya maglilingkod sa Panginoon, magpapatuloy siya sa Panginoon. Mananatili siya sa Panginoon hanggang dulo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po ng Diablo, as we study the scripture, makikita niya sa book of Job, sabi ng Diablo, madali lang maglingkod kapag maganda sitwasyon. Ayan, tingnan niyo po yung lalaki. Oh. Anong hawak ng lalaki? Dami niyang pera. Sabi ni Satan, madali lang maglingkod sa Diyos pag marami kang pera, wala kang sakit. Kapag may boyfriend ka, sino may boyfriend dito? Sino may girlfriend? Sarap maglingkod sa Diyos kapag maganda sitwasyon. Pero kapag dumadaan ka na sa mga pagsubok, you are being attacked by the devil, sinishake ka na, nililiglig ka na. Di ba sabi ng Diablo sa Job chapter 1 verse 9 to 11, isulat na lang po nyo. Sabi niya, kaya lang naman sumasamba sa iyo si Job eh. Kaya lang naman nagsiserve sa iyo si Job. Kasi iniingatan mo siya, pinagpapala mo siya. Subukin mong hindi mapagpala yan. Aba, susumpain ka na niyan, magbabackslide na yan, manlalamig na yan. Sabi po ni Lord, o sige, go ahead. Subukin mo siya pero wag mong gagalawin yung buhay niya. Bakit po pinahintulutan ng Diyos yun? Kasi alam niya si Job. May tiwala siya kay Job. Na si Job po yung taong naglilingkod sa Diyos, hindi dahil sa siya ay pinagpapala. Kilala ng Panginoon si Job. Alam niya na si Job, naglilingkod siya, nag-worship siya kay Lord. Alam mo yun? Hindi dahil sa anumang nakukuha niya sa Diyos, kundi naglilingkod siya sa Panginoon dahil mahal niya ang Panginoon. Kaya as we study the life of Job, the book of Job itself, kikita niyo po, no, nung panahon na may testing of faith, may trials, tingnan mo yung katabi mo, mukha bang nasa trials? Wow, para pala si Job yan eh. Tingnan mo, sumasamba pa rin, nagpupuri pa rin, kahit umuulan sa labas. Amen! Nagpa-pastoral visitation pa rin, nagba-Bible study pa rin sa bahay-bahay, kahit malakas ang unos. Kahit, sino po dito sa bahay nila, may tulo. Sa amin po, hindi lang tulo eh, tagas pa eh. Hallelujah. Pero kahit umuulan, bumabagyo, nagpapatuloy tayo sa Panginoon dahil mahal natin si Lord. Palakpakan po natin si Lord. Si Apostle Paul, mga kapatid, ay perfect example ng serving God without quitting. Si Paul ay, sino ho ba si Apostle Paul? Siya ho ang sumulat ng halos kalahati ng New Testament na binabasa natin. Nakapagtayo siya ng maraming churches sa kanyang kapanahunan. Siya po yung tao na talagang walang sukuan, walang talikuran, walang iwanan. Na po, bigyan ko lang po kayo ng konting background ni Paul. Who was Apostle Paul? He was a former persecutor. Dati inaaway niya church. Dati po, talagang pinapasara niya yung church. Dati, galit siya sa mga nag-church. Dati, talagang naghahari sa kanya, galit. Pero salamat sa Diyos, pakisabi po, encounter. Sa road of Damascus, doon po niya na-encounter ang Panginoon.
At doon siya nakakilala sa Panginoon. To make the long story short, binago ng Panginoon si Apostle Paul. From persecutor to preacher of the gospel. Amen. Sino po dito masaya binago siya ng Panginoon? Pakisabi nga sa katabi mo, babaguhin ka ng Diyos. Babaguhin ka ng Panginoon. Amen. Si Apostol Pablo po ay naglingkod sa Panginoon. Sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, naranasan niya pong makulong. No? Nakulong po siya. Dahil ang tindi po ng persecution. Pasalamat po kayo, hindi po kayo naging Kristiyano sa panahon ni Apostol Pablo. Kasi kung naging Kristiyano tayo, sa panahon nila Apostol Pablo, hinuhuli po ang mga Kristiyano. Nire-raid yung mga gawain ng Diyos. Tapos, tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, pasalamat ka. Baka kung nasa panahon tayo ni Pablo, baka sama-sama tayo sa kulungan. Si Apostol Pablo po, naranasan niya pong hagupitin. Talagang yung likod po niya, puro peklat. Dahil sa tindi ng persecution, naranasan niya po yung karamdaman. Nagkaroon siya ng sakit, pero hindi siya sumusuko. Sabi po ng mga scholars, ang sakit po ni Paul ay eye problem. Naalala niyo po sa Road of Damascus, nung na-encounter niya ang Panginoon, nagpakita ang Panginoong Hesus sa kanya, nagliliwanag. At ang sabi ng Biblia, nabulag siya. Wala siyang makita and pinag-pray po siya ni Ananias. Pagkatapos po niyang magsisi at tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, he was healed by God. Pero naniniwala pa rin yung mga scholars na malabo pa rin yung mata niya kasi may mga sulat si Apostol Pablo nang sabi niya po doon, ako si Apostol Pablo, ako mismo nagsulat nito, kaya malalaki yung mga sulat. Kasi po si Paul nung araw, meron po yung secretary, may tagasulat siya. Pero sa ilang mga epistles, sa mga ilang sulat ni Pablo, may mga ganun po siyang salita. Ako nagsulat niya, kaya medyo malalaki. So naniniwala yung mga scholars na siya po ay may sakit. At ang sabi ni Apostol Pablo, 3 beses ko ito pinag-pray. 3 beses ko ito hiningi sa Diyos na alisin niya itong sakit na ito, itong thorn in the flesh na ito. Pero alam niyo po, sabi ni Lord, my grace is sufficient for you. My strength is made perfect when you are weak. Alam niyo po, kahit pinagpe-pray po niya, hindi po siya gumaling. Pinagpe-pray yung mga may sakit, napagpe-pray niya, gumagaling. Pero yung kanyang problema, yung kanyang sakit, hindi po gumagaling. Minsan ganun ho talaga. Pero maganda kay Paul, hindi po siya sumusuko. Hindi po siya tumatalikod. Amen! Si Apostol Pablo po yung tao na kahit dumaan sa mga bagyo, kahit dumaan sa mga pagsubok, nananatili sa Panginoon. At kung ganito ang panalangin mo, palakpakan mo ang Panginoon. Yung mas malakas pa po, yung pinakamalakas para kay Lord. Hallelujah. Alam niyo po ba kung paano namatay si Paul? How Paul died? He was beheaded. Ano ibig sabihin ng beheaded? Wala po yan sa Bible, pero sa mga sa church history, according to the tradition, siya po ay pinugutan po ng ulo dahil sa Panginoon, dahil sa paglilingkod niya sa Panginoon. Amen! Hindi po siya nag-quit, hindi siya nanlamig, hindi siya nag-backslide, hindi siya huminto sa Panginoon. Tuloy-tuloy lang siya hanggang sa huling hininga niya para sa Panginoon. Amen! Now, serving God without quitting, mabilis lang po ito. These are the principles that will strengthen our service to the Lord. Ito po yung dapat po nating mga i-consider para yung paglilingkod natin sa Panginoon, tuloy-tuloy. Unang-una po, kapag tayo po ay naglingkod, tandaan po natin, ito pong mga basic principle po na ito. Ano po ang sabi sa number 1? Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go. Don't do anything against His words. Sa paglilingkod po sa Panginoon,
Lagi po natin tatandaan yung sinabi ni Apostol Pablo na hindi ako gagawa ng anumang bagay na lalampas sa nasusulat. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa ni Apostol Pablo, laging nasa salita ng Diyos. Hindi niya dadagdagan ang scripture, hindi siya mag-a-add, hindi rin po siya magbabawas. Bawal po yung dagdag bawas. Bawal po yan sa paglilingkod. Lagi lahat ng ginagawa niyang paglilingkod sa Panginoon, it is always in line to the Word of God. It is always in line sa mga aral at turo ng ating Panginoon. Never po siya gagawa ng isang bagay na against His Word, against His teaching. Lagi nandoon lang. So as we serve the Lord, huwag mong i-compare yung sarili mo sa ibang tao. Do not compare yourself to others. Ano man yung ginagawa nila, huwag mo nang isipin yun. Amen. Ang isipin mo, ikaw, ito pang ginagawa ko, ayon ba ito sa salita ng Diyos? At kung yun po ay ayon sa mga salita ng Diyos, tuloy-tuloy mo lang yan, kapatid. Dahil ang Lord ay nalulugod sa ginagawa mo. Amen. Number 2, ano pong sabi diyan? Do it everything to glorify His name. Sabi po sa 1 Corinthians 10:31, whether you eat, whether you drink, whatever you do it to glorify His name. Sabi ni Paul, lahat ng ginagawa ko, kahit kakain ako, iinom ako ng tubig, lahat ng ginagawa ko, ano man yung ginagawa ko, laging, Lord, it is for your glory. It is for your honor. Amen. Hawakan mo ngayong katabi mo, sabihin mo, nalulugod sa iyo si Lord sa ginagawa mo ngayon. Instead, nakaupo ka doon, nanonood ng boxing. Natuloy ba yung boxing? Draw o drawing? Drawing yata eh. Instead na nakaupo ka doon sa mall o saan man pasyalan, dito nakaupo ka sa presensya ng Diyos at nalulugod sa iyo si Lord. Si Lord ang magre-reward sa iyo. Si Lord magbe-bless sa iyo. Amen! Ano man yung ginagawa mo sa Panginoon, wala pong sayang yan. Gawin mo yan para sa kapurihan po ng Diyos. Amen! Ang tanong po, is posting on social media is okay? Yung pagpo-post ba ng mga ginagawa natin, mga mabubuting ginagawa natin para sa Diyos, para sa community, para sa bayan, yan ba ay nag-glorify sa pangalan ng Panginoon? Ako po, depende po yan eh. Laging depende. Depende. Na po, para sa akin po, walang problema yan. As long as may conviction ka, itaas ang Panginoon sa iyong ginagawa. Amen. Sabi nga po ng kaibigan kong pastor, sabi niya sa akin, Pastor, dapat yung paglilingkod, sinishare mo yan sa social media. Kasi sabi ng Panginoon, let your light shine before men. Amen. I-share mo. Kasi ang nakikita ng mga tao ngayon, puro negative, pangit na mga balita, puro discouraging news. Di ba? Ikaw na naglilingkod sa Panginoon, huwag mo itago. Ikaw na may ginagawa sa bayan, ikaw na may ginagawa sa community, pakisabi nga sa katabi mo, huwag mo itago yan. Huwag mo itago. Huwag mo sarilinin. Kasi alam mo naman sa puso mo, gino-glorify mo ang Panginoon. Amen! Kaya, I encourage you, brothers and sisters, na po, kung may ginagawa po kayong mabuti para sa Diyos, para sa pamilya nyo, para sa ibang tao, pwede nyo po yung i-flex. Pwede nyo pong itaas ang Panginoon sa inyo pong paglilingkod. Amen! Purihin ng Diyos. Kesa naman sa mapuno ang social media ng mga negative news, alam niyo yan,
fake news, mga babasahin, mga panoorin na discouraging. Di ba? Huwag ka lang magpo-post ng, oy, magbayad na kayo ng utang nyo. Huwag ka lang magpo-post ng para kami inaaway. May pinaparinggan pala. Pakisabi nga sa katabi mo, huwag ka naman magparinig. Ang ipopost mo, yung paglilingkod na ginagawa mo para sa Panginoon. Can we say amen to that? Palakpakan po natin si Lord. Serving God without quitting, ano pa po ang dapat nating ilagay sa puso natin? Pakibasa po ng malakas, do your service out of love. Ang sabi po ng Apostol Pablo dito po sa 2 Corinthians 5:14, the love of Christ compels us. Ang pag-ibig ni Kristo, ang dahilan kung bakit kami nagkakaganito. Kung ang paglilingkod po natin sa Diyos, kung ang paglilingkod po natin sa ating mga kapatiran, sa ating mga kababayan, out of love, promise mga kapatid, hindi ka mapapagod. Hindi ka mapapagod. Hindi ka magsasawa. Hindi ka titigil. Hindi bibigat ang kalooban mo, hindi bibigat ang katawan mo. Kasi nga, kahit pagod na pagod ka na, kahit umuulan, kahit bumabagyo, may ginagawa ka pa rin paglilingkod dahil mahal mo ang Diyos, mahal mo ang mga taong ito. Yung pagod mo napapawi, yung pagod mo nawawala. Kapag nakikita mo yung mga tao, masaya sila, nagpapasalamat. Amen. Sino dito minsan nabuboard ka na sa trabaho mo? Sino dito pagdating sa trabaho para bang ayaw mo nang pumasok kasi lagi ka na lang inuutusan? Alam mo, ang susi para hindi ka magsawa sa trabaho, gawin mo siya out of love. Hindi dahil sa sweldo. Hindi dahil sa pwede mong makuha. Amen. Hindi dahil sa papuri ng mga tao. Kasi kung dahil lang sa papuri, appreciation ng tao, paano kung hindi ka na na-appreciate? Di ba? Baka mamaya pa nagtimpla ka ng kape, hindi na mainit, matabang. Pero kapag ang paglilingkod mo, punong-puno ng pagmamahal, wow, nakasmile ka. Smile naman dyan, smile. Nakasmile ka. Si sister, brother, kapatid talagang nakasmile. Hallelujah. Amen. Smile naman po sa katabi natin. Yeah. Praise God. Diba? Kahit ang layo-layo na ng pinanggalingan natin, nagpupunta pa rin tayo sa church. Kahit naglalakad na tayo, kahit nagkukommute tayo, minsan yung payong natin, para bang kanina yung payong namin talagang nagluluko pa. Pero hindi tayo nagsasawa kasi mahal natin ang Panginoon. Mahal natin yung kapatiran. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Naalala ko po, meron pong missionary wife. May isang babae po nakapag-asawa po ng missionary. Alam niyo naman ang buhay ng mga missionary, di ba? Nagpupunta yan sa mga malalayong lugar. Minsan yung mga pinupuntahan yan, yung mga talagang hindi pa naabot ng sibilisasyon. Di ba? So, yung kanyang husband, dahil missionary, kahit saan magpunta, kasama siya. Wala siyang choice. Yung husband niya na missionary, na destino, sa napakalayong probinsya, walang kuryente, walang TV, walang internet. Alam mo yun? Alam mo yung unang mga araw niya, talagang lagi siya nagre-reklamo kasi hindi siya sanay. Sanay siya sa buhay na may mall, di ba? May Facebook, yeah, may internet. Alam mo yun?
may Starbucks, may Jollibee. Yung mga unang araw po niya, lagi siya nagre-reklamo. Lagi siyang naiinis. Lagi ang nakikita niya, ay, may palaka, ang daming palaka, ang dilim, ang daming lamok. Nakikita niya yung mga bagay na lalong nagpapalugmok sa kanya. Pero bigla po siyang nagbago nung nagsalita ang Panginoon sa kanya, pinarealize sa kanya ng Panginoon na she was blessed by God. Serving God is a privilege. Nung na-realize niya na, hindi lahat ng tao binigyan ng ganitong pribilehiyo. Nung na-realize niya yung kabutihan ng Panginoon, yung pagmamahal ng Panginoon, unti-unti po nagbago yung tingin niya sa kanyang paligid. Tingnan mo nga ulit yung katabi mo. Baguhin mo lang ng konti. Yung medyo may kindat. Kindatan mo yan. Nagbago yung tingin niya. Ang nakikita niya na ngayon, ang ganda pala dito sa probinsya. Sariwa ang hangin. Ang ganda pala dito, talagang close to the nature. Kakatuwa. Yung mga palaka na pinandidirian niya, ngayon para bang music to her ears. Di ba? Kita niya paligid niya, sabi niya, para pala akong nasa paradise. At kawawa naman yung mga tao dito, hindi sila naaabot ng gospel. Dahil karamihan sa mga pastors, nasa city, nasa syudad, iilan lang nagpupunta dito. At salamat sa Diyos, dinala kami ng Panginoon sa lugaring ito. To be a blessing, to be a light, to share the love of Christ sa mga tao dito. Amen. Alam mo, kapag may pagmamahal sa puso mo, nagbabago yung tingin mo. Amen. Pero kapag nawala yung pag-ibig, nawala yung pagmamahal, diyan papasok yung boredom, diyan papasok yung inis, diyan papasok yung hinanakit, diyan papasok yung nakakatamad. Pero salamat sa Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay dumadaloy po sa bawat buhay po natin. Amen. Amen. Ang pag-ibig na ito hindi lang galing sa tao. Ang pag-ibig na ito galing sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon dahil kung sa sarili lang natin, hindi natin ito kakayanin. Kung tayo lang, kung lakas at lakas lang natin, susuko na po tayo. Bibigay na po tayo. Pero salamat, ibinuhos ng Diyos yung pagmamahal niya sa atin. Kaya natitiis po natin ang lahat. Na-endure po natin ang lahat. At na-enjoy po natin yung paglilingkod sa Panginoon. Praise God. Now, serving God without quitting, ano pa po ang sabi diyan? Do your mission intentionally. Yan po yung paglilingkod sa Diyos na talagang wala ng talikuran. Ang pagmimisyon na ginagawa mo, hindi lang nakaayon sa schedule, sa program, na kapag sinabi ng church o evangelism month na tayo ngayon, mission month tayo ngayon, doon ka palang magmi-mission. No, ang paglilingkod sa Panginoon, hindi po ganon. Ang pagmi-mission po natin, intentional po ito. Sabi nga po ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat, dito po sa 1 Corinthians 9:23, sabi niya, lahat ng paraan ginagawa ko, makapag-akay lang ako ng tao. Sa mga Griego, nagpapaka-Griego ako. Sa mga Hudyo, nag-a-adjust ako. Flexible ako. Nagpapaka-Hudyo ako. Para lang madala ko sila sa Panginoon. Sa mga malalakas, nagpapakalakas ako. Sa mga mahihina, nagiging mahina ako. Flexibility. Amen. Ginagawa natin ang lahat para makapag-reach out ng mga tao sa paanan ng Panginoon. Amen. Amen. Alam niyo mga kapatid, ang prayer po natin, ito po. Bigyan tayo ng Panginoon ng maraming upuan. Bakit? Kasi
kung lahat po tayo dito magyayaya, magmi-mission, kukulangin po upuan po natin. Amen. At yun po pinakamagandang problema sa church, yung wala nang maupuan yung mga tao para magpuri sa Diyos. Amen. Hawakan mo ng dahan-dahan yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, magmi-mission tayo. Lahat ng tao na pwede nating madala, mayaya sa tahanan ng Diyos, pagsikapan natin, yayain natin sila. Amen? Amen. Yung mga kasama mo sa Zumba, dalhin mo sila dito. Yung mga kasama mo sa TikTok, ha? Dalhin mo dito para mapagpala sila. Amen. Kasi po, tingnan nyo po, ang buhay natin maiksi lang. Dadaan lang tayo dito. Pero God has given us a mission. Lahat to iiwan po natin. Iiwan po natin ang bahay, mga sasakyan. Lahat iiwan po natin. Isang beses ka lang dadaan dito. At kapag dumaan ka dito, huwag kang papayag na wala kang madala sa Panginoon. That's your mission. Amen. Minsan iba-iba yung iba-iba yung passion, iba-iba yung burden, iba-iba yung gusto nating ma-reach out sa Panginoon. Sige lang, kung ano yung nilagay ng Panginoon sa puso mo, akayin mo sila para kay Lord. Amen. Basta isang bagay po ang tiyak, pag yung tao na dala natin sa Panginoon, si Lord na bahala sa kanya. Hindi siya pababayaan ng Diyos. Babaguhin ng Panginoon yung kanyang buhay, pagagalingin siya, at pagpapalain. Palakpakan po natin ang Diyos. Yung malakas na may kasamang papuri. Hallelujah! Biruin mo, kapatid. Yung tao na iniiyakan ng nanay para magbagong buhay, tapos nadala mo kay Lord, tapos nagbago. Wow! Di ba? Biruin mo yung tao na hindi mabago ng religion, nadala mo sa Panginoon, binago through relationship with Christ. Sipin mo yan. Biruin mo, yung tao na gagawa ng mga krimen, nadala mo sa Panginoon, nagbagong buhay, naging matuwid ang buhay. Isipin mo yan. Eh kung hindi mo dadalhin yan kay Lord, baka mabiktima ka pa niyan. Di ba? Ang ganda ng mission na binigay ng ating Panginoon. Ang mission po natin, magdala ng tao sa paanan ng Panginoon. That's our mission. Magdala ng mga tao sa paanan ng Panginoon. At si Lord ang bahala sa kanila. Amen. At naniniwala po kami, bawat isa po sa atin, gagamitin po ng ating Diyos. Praise God. One of these days, yung kasama mo, may dala yan. 5 tao, 10 tao, 20 katao. Ang dami nyo ah. Ito po ang aming Zumba group. Wow! Hallelujah, kaya pala ang dami. Ang dami nyo. Mga kaklase ko po ito. Magta-taekwondo po kami. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Kaibigan ko po ito. Sasali po sa music team. Pwede po ba? Anak ko po, gusto pong matuto ng instrument. Turuan nyo po. Pwede po ba? Itong taong ito po, gusto pong magbagong buhay. Tutulungan po natin sila. Praise God. Serving God without quitting, ang sabi pa po dyan, worship God in all occasions. 1 Thessalonians 5:18, ang sabi po ni Apostol Pablo, pasalamatan po natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoon sa lahat po ng sitwasyon. Kaya si Apostle Paul, kahit saan siya ilagay, kahit ilagay siya sa bilangguan, sumasamba, umaawit, nagpupuri sa Diyos. Sino po dito parang nasa bilangguan ko minsan? Sana kahit nasa bilangguan ka ng problema, purihin mo pa rin ang Diyos. Amen. Anong bilangguan ba yung kinalalagyan mo ngayon, kapatid? Sino dito broken-hearted ngayon? Meron mo bang broken-hearted? Huwag na ko kayo magtaas ng kamay.
Sino ngayon para ang dami-daming utang, ang daming babayarin? Huwag ka na magtaas ang kamay. Ano mang bilangguan yung kinalalagyan mo, sana purihin pa rin natin ang Panginoon. Katulad ni Apostol Pablo, na kahit nasa loob siya ng bilangguan, nagpuri pa rin sa Diyos. At bumuhos ang presensya ng Panginoon at sila ay pinalaya ng Panginoon. Amen! Number 6, ang sabi diyan, serving God without quitting. Ano pa po dapat mong i-consider? Ang sabi diyan, serve God with a pure heart. Pag maglilingkod ka sa Panginoon, hindi pwedeng naglilingkod ka tapos gumagawa ka ng kasalanan. Hindi pwedeng naglilingkod ka sa Panginoon, nagkakasala ka. Hindi pwedeng naglilingkod ka sa Panginoon, namumuhay ka sa kasalanan. Pwede mo mo yan itago sa tao, pero kay Lord hindi. Once na maglingkod ka sa Diyos, you must have a pure heart. Blessed are the pure in heart, for they will see God, according to Matthew 5:18. Nais ko po kayong bigyan ng isang tawag dyan, object lesson. Lahat ng gagawin ko, gagayahin mo. Okay? Galing umarte, no? Ganun pa lang eh. Best actor na eh. Taas natin. Alugin natin. Malakas na malakas! Alugin mo! Shake it! Shake it mo, brother! Alugin mo! Di ba gaya minsan ng buhay natin, para tayong niyayanig. Niyayanig tayo ng iba't ibang klaseng bagyo. Unos ng buhay. Ngayon, buksan mo, kapatid. Sige na, buksan natin. Bubuksan ko. Lahat ng gagawin ko, gagawin mo. Ayan. Ayan, binuksan ko yung akin. Sige lang. Ayun. Inumin mo, Brad. Inom tayo. Oo, inom tayo. Sige na. Konti lang, konti lang. Konti lang. Ganda mo nga din ang pagkakanog ko. Say, palakpakan mo natin si Kuya Russell. Bigyan ng basahan yan. Parehas sinake, di ba? Sinake yung bottled water ko. Sinake niya rin yung coke niya. Parehas eh. Pero magkaiba ng reaksyon. Yung sa akin, sinake naman, pero walang problema. Pero yung sa kanya, halos sumasabog. Alam niyo po, sa shaking, diyan nakikita ang laman po ng ating puso. Amen. Pag may shaking, may trials, test of faith, persecutions, pag may spiritual warfare, pag may mga bagay na nangyayari na hindi mo gusto, pag nasasaktan ka, diyan lalabas sa shaking kung sino ka, kung ano laman ng puso mo. At salamat sa Diyos kung may malinis kang puso, puno ng pagmamahal, puno ng pasasalamat sa Diyos. Naniniwala tayo para tayong si Job. Kahit dumadaan siya sa trials, nakataas po yung kanyang kamay, nakataas yung kanyang papuri, nakataas yung kanyang pagsamba sa Diyos. Yun ang lumalabas sa kanya, pagpupuri, pasasalamat sa Panginoon. Amen! Amen! Kaya kahit saan ka ilagay, kapatid, kaibigan, lagi mo hingin sa Panginoon, Lord, just give me a pure heart. Make my heart clean. Wash me. Hugasan mo ko na yung dugo. Puspusin mo ang puso na ito ng iyong mga salita, ng inyong pagmamahal. At ang sabi dito sa number 7, serve God with joy. Panginoon, punuin mo ng kagalakan ng pusong ito. Punuin mo ng kasiyahan. Para dumaan man po ko sa shaking, pagpupuri ang lalabas dito. Amen. Pagpapatuloy, pananatili.
Tayo po ay manalangin saglit. Pumikit po tayong lahat. Habang nakapikit po tayo, pwede po ba natin itaas ang ating papuri sa Panginoon? Ikaw na nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng pinagdadaanan mo. Pwede mo ba itaas ang kamay mo? Itaas mo ang papuri mo sa Diyos. Na Lord, kahit nandito ako sa ganitong kalagayan ngayon, wala akong sasabihin, kundi pasasalamat, pagpupuri, pagsamba. Wala nang ibang ilalabas ang puso na ito, kundi pagmamahal. Magpapatuloy po ako, Panginoon. Yes, ang paglilingkod sa Panginoon, hindi laging masaya, hindi laging may blessing, hindi laging answered prayer, hindi laging may mga miracles. Panginoon, dumaan man po ako sa pagsubok, dumaan man ako sa unos, magpapatuloy po ako, Panginoon. Hanggang dulo. Hindi lang po ako maglilingkod ngayon, hanggang dulo po ito, Lord. Hanggang sa kunin mo ako. Ayoko po, Panginoon, mawalan ng kabuluhan ang mga paglilingkod na ito. Ayoko po mawalan ng kabuluhan lahat ng sakripisyo, Lord. Ayoko po mangyari, Panginoon, na makita ko ang aking sarili na tumatalikod sa inyo, lumalayo sa inyo. At kung dumating man po yung panahon na ako'y para bang lumalayo, pwede po bang iunat niyo yung makapangyarihang kamay at muli mo akong dalhin sa presensya mo? If I am being hurt, Lord, please, heal me. Touch me. Yakapin mo lang ako, Panginoon. Kung ako man ay nangihina, Panginoon, palakasin mo ko. Ibangon mo ko upang makapagpatuloy po ako sa inyo. Salamat, Panginoon. Pwede po ba natin sabihin, salamat, O Diyos, sa tiwala. Salamat, Panginoon, sa misyon. Salamat sa pribilehiyo, O Diyos, sa binigay mo sa akin na makapaglingkod sa iyo. Salamat sa lahat-lahat sa pangalan ni Jesus. Amen.